BBM Flood Control Legacy, sino ang dapat sisihin at kanino ka mas papanig? 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha, kagaya ng nakita natin noon. Dahil lahat ng nakaharang, lahat ng barado na labasan ng tubig, ay yun ang lilinisin at hindi na mababara, may dadaanan na yung tubig palabas. Kaya yan ang project natin. Okay, I'm sure pagbantayan ninyo, tignan ninyo kung ano yung nagiging progreso at nakakasiguro ako na malaking tulong itong ginagawa ng paglilinis. Ang mukha nila, 2 beses na akong inaatake dahil dyan sa baha na yan. Ito ang tunay na issue. Nasaan ang 500 billion pesos flood control funds? Higit 200 Pilipinong inosente ang namatay dahil sa baha. Yan ang issue. Yan ang panagutan ninyo. Also, they have to realize there are 2 sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang First time na nangyari rito, 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito eh. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Yung bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Almost 1 meter. Almost 1 meter. Kaya tayo nakakaganto, nagka-problema tayo ng ganito. Anyway, you see the problem for yourself. Alright, thank you. Yan nga po yung ninakaw nila. Yung 1.1 trillion ngayong taon na hinahanap natin na nauwi sa Ghost Project. At hindi po si Bongbong Marcos ang nagsiwalat niyan. In fact, siya nga po yung sinasabi kong most guilty dyan. Sapagkat pinirmahan niya itong 2025 anomalous, illegal, invalid, unlawful, criminal, and unconstitutional 2025 budget kahit alam na niyang depektibo. Sabi ko pag-aralan natin na imbes na itapon yung tubig sa dagat, ay sana makahanap tayo ng sistema, gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit para sa magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it, para hindi naman masayang dahil nakakapanghinayang makita natin nakapagkolekta tayo ng napakarami na tubig na fresh water, tatapon lang natin sa dagat at kailangan natin yan. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw wala na. Patungkol doon sa 13,917 flood control projects nung nakaraang administrasyon. So kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga nabanggit naman na may mga ghost projects nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin ma-monitor to kung substandard ba to. Pero ang isa po na alam ko na proyekto nun ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po. Dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog. Isa po yan sa alam ko na proyekto nung nakaraang administrasyon. Pero sa ngayon po, hihingi po ako ng pinaka-update. Kahihingi ko lamang po siguro most probably mamaya or tomorrow maibibigay nila sa atin. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas.
kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Kung kinakailangan maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. Yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung malalaki na tubo na dinagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at ika nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. At maintindihan mo naman kung bakit dahil kung titignan ninyo lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat ng pupunta mo mula rito ay pataas. Kaya naman lahat ng tubig dito pupunta. Kaya yung drainage importante at itong tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. At ang susunod na problema na kailangan natin lutasin ang pagkolekta ng basura. Dahil ang nangyayari dito, pag pumapasok na yung tubig, dala yung basura, nababara na naman yung ating mga drainage. Kaya magpapatulong tayo sa local government, hihingi tayo ng tulong kay Mayor Joy at sabihin natin kung pwede ay gawa tayo ng sistema para tuloy-tuloy ang pag-declogging. Ginagawa na ng mga tiga rito, nagdi-declogging sila. Pero small scale lang. Sa dami ng basura, kailangan talaga meron tayong isang sistema para alam na natin kapag uulan ng malakas ay tiyakin natin na lahat ng basura ay makolekta at pagkatapos ng ulan ay may madadala pa rin basura, magdi-declogging ulit. At kaya pagka naayos natin yan, palagay ko mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar. At lahat ng mga gamit nila na nasisira, lahat ng mga negosyo, nakikita niyo may mga sari-sari store dyan, may mga kung ano-ano mga maliliit na tindahan, siyempre nasisira ang kanilang hanapbuhay, nasisira yung kanilang mga ipinagbibili, kaya napakalaking bagay na ayusin natin ito. Kaya yan ang ating ginawa, patuloy natin itong gagawin at ito ay dito pa lang to, sa 1/2 pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan dun sa kabila para talagang mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha rito sa J. Araneta Avenue dito sa Tatalon. Maraming salamat. Good morning.